katulad ni Ryan Recto, na hindi niya naiintindihan ang function ng lehislatura at more especially yung privilege speech at yung doctrine of privilege communication. Ako nagtataka na talaga dito sa ating House of Representatives. Sinisira na naman nila yung doctrine of privilege. Yan ang mabigat dito sa gobyernong ito. Ayaw nilang nakakarinig ng puna. Masyado silang sensitibo. At nagalit si Ryan Recto na siya ngayon isang party list representative sa House. At gustong ipa-strike out o tanggalin sa records yung ibang mga portion ng privilege speech ni Congressman Lian Leviste. Teka muna, privilege speech po yan. May certain leeway allowed ang isang kongresista, whether in the Senate or the House, na magsabi sa kanyang privilege speech na mga bagay na ganitong mga alegasyon. Kaya nga, privilege speech yan. Naglalagay kasi tayo ng mga kongresista na hindi malaman kung saan hinugot, katulad ni Ryan Recto, na hindi niya naiintindihan ang function ng lehislatura. Kaya pag naglalagay naman kayo ng kongresista kasi naman, tama. Kaya nga Lower pala, house. pagka dumarating yan sa Batangas, yung mga tao sinasabi, si Ryan, si Ryan. Hindi! Kasi pangalan niya yun pag dumarating siya. Mga kasama, si Ryan, si Ryan. Anyway, speaking of sensitibo, ako nagtataka na talaga dito sa ating House of Representatives. Nag-privilege speech na tuloy na pala yung patuloy nilang pinipigil na privilege speech ni Congressman Leandro Leviste. Okay. Oo, dinatuloy na. Siyempre, hindi mo naman pwedeng pigilin yun. Pagka ang isang kongresista ay nag-rise on a question of personal privilege, Opo. hindi mo pwedeng tigilan yan. Maaaring ma-delay mo, katulad ng ginawa nila. Nag-adjourn bigla. Pero the next day, nakapag-speech naman yata. Opo. Okay. At kanyang kinondena yung malapit, yung pagkamalapit ni Congressman Gargiola kay ngayong Executive Secretary Ralph Recto. Ayun. Wala namang masama kung kayo ay maging malapit. Marami namang kaibigan, di ba? Mga politiko naman, maraming mga kaibigan yan. Siyempre. Ang sinasabi niya noon, siya ay pinulong ni Recto at ni Guardiola. Ayun. At gusto pa siyang gawing partner sa ilang mga transaksyon na para sa kanya, para kay Leviste, Opo. ay medyo questionable. Okay, di ayaw niya. Sabi ni Recto, di totoo yan, AI yan, bla bla bla. Parang ganun ang sinasabi. Naglabas ngayon ng retrato si Leviste. Opo. And then, tumayo siya sa house at nagtalumpati siya, nag-privilege speech siya. Ang sinabi niya, may kaugnayan daw si Guardiola at si Recto doon sa mga maanomalya. Di umano, may kaugnayan daw. Opo. Sa maanomalyang flood control projects. At si Guardiola daw ay gumastos according sa pagsasaliksik ni Leviste at mga reports at kanyang mga estimate. Alam mo si Leviste, mathematician yan okay. Magaling pala sa mathematics yan. Pareho sila ni Coco Pimentel. Okay. Okay, alam, medyo kengkoy si Coco Pimentel. Hindi niya na mathematician, hindi niya na-compute na yung boto niya sa Marikina ba yun? Saan ba tumakbo si Coco? Marikina. Hindi niya na-compute na yung boto niya sa Marikina ay kulang para manalo siya. Masayang. Walang iniwan niya kay Madam Auring yung tumakbong konsihal. Hindi niya nahulaang matatalo siya, no? Kasi kung nahulaan niyo, hindi na siya tatakbo, di ba? Malabo
Sayang. Oo, di ba? Parang Opo. Claire de la Fuente. Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Oh, yeah. Ayan. Alam mo ba yung sayang sa salitang bahasa? Hindi po. Indonesia, pareho. Maraming Ganun din sila. ang word. Yung antok. Yung inaantok, sleepy. Antok din. Bangon, wake up. Okay. Oo. Sama-sama. Together. Oo, together. Yung kambal, yung Twin Towers Kembar. Kembar. Oo. Anyway, babalik tayo kay Guardiola. Opo. Yun ang sinasabi ni Leviste. Okay. Ngayon, pati nga daw si Governor Vilma at si Luis. Lucky Manzano Ayun. na kumandidatong gobernador, di ba? Opo. Olats naman ay ginastusan din ni Guardiola. Yan. Di ba natatamo si Vilma Santos? Kaya pala si Vilma Santos sinasabi, tinutuligsa sila. Oo. Pinikriticize sila kasi nasa itaas sila. Oh. Tayo ay nasa ibaba lamang. O, kumbihirang mga tao ito. Anyway, nagalit. Yan, nagalit. Si Ryan Recto na siya ngayon isang party list representative sa House. At gustong ipa-strike out o tanggalin sa records yung ibang mga portion ng Sinabi. privilege speech ni Leviste. Congressman Lian Leviste. Alam niyo po, ganito po yan, ano? Ang basihan kasi ni Ryan Recto ay dapat daw factual. Hindi haka-haka. Hindi mga pahiging. Hindi impormasyon na hindi kompleto. Teka muna, privilege speech po yan. May certain leeway allowed ang isang kongresista, whether in the Senate or the House, na magsabi sa kanyang privilege speech na mga bagay na ganitong mga alegasyon. Kaya nga, privilege speech yan. Tunay na nangyari. Kanya nga, hindi pwedeng idemanda in any other place. Other than the Senate or the House, ang isang miyembro na maaring umabuso sa privilege speech. Kaya nga, privilege. Opo. Privilege. Kaso, naglalagay kasi tayo ng mga kongresista na hindi malaman kung saan hinugot, katulad ni Ryan Recto, na hindi niya naiintindihan ang function ng lehislatura at more especially, yung privilege speech at yung doctrine of privilege communication. Bakit hindi pwedeng idemanda ang isang miyembro ng Congress? And by Congress, I mean Opo. House and the Senate. Kasi isang Kongreso, dalawang chambers. Ayun. Pag sinabi mong kongresista, kasama. Ang senador ay kongresista because a senator is a member of Congress. Isa lang ang Congress Opo. Ang Congress ay House at Senado. So, may mga nagsasabi sa iyo, di naman kongresista si Bato, di naman kongresista si Go. Kongresista po sila. They are members of Congress. They are not members of the House. They are members of the upper chamber or the same chamber of the Senate, but they are congressmen. Ayun. Okay, members of Congress yan. Anyway, okay. Si Ryan, lower house. Oo. Tama. Kaya nga Lower pala, house. pagka dumarating yun sa Batangas, yung mga tao sinasabi, oh, si Ryan, oh. Si Ryan. Hindi! Kasi pangalan niya yun eh! Pag dumarating siya. Oh, uy, mga kasama, oh, si Ryan, oh. Si Ryan. Yun nga, naduduktungan no? Mabigat, hindi, wala. Pangalan naman niya. Ryan Oo, eh. tama. Oh, si Ryan, oh, si Ryan. Oh. To address a person, Oo. dapat may C talaga. Diba? Yes. Kung baka sa English, it's Ryan. Yes. It's Ryan, oh. Si Ryan. Oh. Tinagalog. Anyway, hindi niya naintindihan kung ano ang konsepto ng privilege speech. Opo. Kaya po may limited immunity ang isang miyembro ng Congress na magsabi ng kung ano-ano. Kahit sabihin mong insinuation,
raw intelligence, etc., etc., upang magkaroon ng laya, Opo. magkaroon ng leeway, magkaroon ng latitude ang isang miyembro ng Congress pagdating sa process of legislation. Oo. Hindi mo pwedeng sikilin yan. May allowance, kumbaga. May allowance ang pagsasalita sapagkat mas maigi na yung may kalayaan ka magsalita. Opo. Yung mga expose, di ba? Yes. Si Manong Ernie Maceda, famous yan, na kahit sabihin mong wala pang, hindi pa verified ng information that will stand up in court, di ba? Opo. Kasi yung mga report, yung mga estimate, may papel po yan in the crafting of legislation, Ayun. in investigations in aid of legislation, Opo. in the process of making a law. Di ba? May balita kami na yung BIR ay ginagamit daw yung LOA para mangikil. Kailangan mo bang i-verify yon? Kung i-verify mo lahat ng impormasyon na that will spur the House or the Senate to initiate legislation, wala nang legislation na magagawa. Ayan. Ubus ang Di ba? oras. Meron pong presumption na ang isang legislator ay ginagawa lamang ang kanyang trabaho as part of his duties to his constituents and as a national official. Kasi ang kongresista, alam niyo po, hindi katulad yan ng gobernador o ng konsehal o ng mayor. Ito ay local officials. Yan ang local government, gobernador, vice-gobernador, bokal, mayor, vice mayor, ang mga konsehal, barangay captain. Bagamat isang distrito lang, mas maliit pa nga ang teritoryo minsan ng congressman kaysa sa gobernador. Opo. Halimbawa sa Cavite Province, napakalaking probinsya. Isang gobernador lang. Bago hati-hati, 5 yata or 6. Ewan ko kung ilang distrito meron ng Cavite ngayon. Kung ilang distrito ang Cavite, di ba, yung congressman, mas maliit ang teritoryo kaysa sa gobernador. Ayun. Pero national official yan. Bakit? Dahil yan ay member ng national legislature, which is Congress. Sapagkat ang batas na ginagawa ng Congress ay applicable sa buong bansa. So, national official ang congressman. Bagamat hinahalal siya, hindi nationwide, except for yung party list. Okay? So, meron pong katungkulan niya na yung mga tingin niya ay anomalya, i-expose niya sa halls of Congress. Kaya nga may privilege para malaya kang makapagsalita. In the same manner na yung mga witnesses sa Congress ay hindi mo pwedeng idemanda kapagkat privilege yun. Yun po, Mr. Ryan Recto, ang konsepto ng privilege. Ayun. Hindi porket sasabihin mo, may factual basis pa yan. Kalkulasyon mo lang pala yan. Strike off the record. Hindi po ganun. Pero Tony, oo. what happened? What happened now? Pinapa-strike off the record daw. Sinunod Kasi ba? hindi. Ang ginawa ay nirefer sa okay. Committee on Rules kung dapat i-strike down o hindi. Hindi po dapat yan. Everything should remain on record unless meron tinatawag na unparliamentary speech. Yung mura, pang-aabuso, pang-aalipusta, yun nga ang Quadcom kung ano-anong murang pinagsasasabi doon sa mga resource person. Kung ano-anong chismis ang pinagsasasabi. Yung Tricom, kung ang basihan ay unsubstantiated, stricken off the record lahat yun. Correct. Pero ako mismo magsasabi, hindi dapat strike off the record unless mura. Opo. Halimbawa, sinabi mo sa kwan, PI mo Yun, unparliamentary speech yan. Ayun. Or iniinsulto mo ng personal yung mga miyembro ng same house where you belong. Halimbawa, ako, kongresista, sinabi ko, yang si Luis Tro, napakapangit. Example po lang ito. Hindi ko sinasabing totoo. Yun, pwedeng strike off the record. O sinabi ko, si Sendanya, tabingi ang pagmumukha niyan. Hindi ko dapat pinaniniwalaan yan. Mali po yun. Stricken off the record yun. O si Sara Ilago, may putok. Hindi, kasi personal yun, dapat stricken off the record yun. Kasi walang kinalaman yun sa katungkulan ko kung ako'y kongresista, yung mga personal na attacking, ganon. Bawal pala yun. Yun ang bawal. Pero kung ang sinasabi mo, may narinig akong ganito,
ang ayon sa aking komputasyon, may anomalya, hindi mo pwedeng strike off the record. Yan ay example na naman ng pagsikil ng House sa mga miyembro niya na hindi nila gusto ang sinasabi. Opo. Oo, sinisira na naman nila yung doctrine of privilege. Yan ang mabigat dito sa gobyernong ito. Ayaw nilang nakakarinig ng puna. Masyado silang sensitibo. Para silang tinggel, di ba? Yung tinggel, di ba? Yung pag kinikilabutan ka, nagtitinggel, di ba? O, di ba? Pag sensitibo ka, lagi kang kinakilabutan. Sige. O, yun ang mabigat sa kanila. Ayaw nilang nakakarinig ng puna. Gusto nila puro puri. Gusto nila puro side nila. Di ba? O, yan ang mabigat sa kanila. Hindi pwede yun. Kaya pag naglalagay naman kayo ng kongresista kasi naman, iyon namang mayroong alam sa proseso.